Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip lamang na hango sa mga paniniwala, alamat, at urban legend ng mga Pilipino ukol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Anumang pagkakahawig sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Layunin ng kwentong ito na magbigay ng aliw, kilabot, at pagninilay sa mga tagapakinig. Hindi layunin ng may akda na maghasik ng takot, galit, o diskriminasyon sa anumang grupo o paniniwala. Ang pakikinig o pagbabasa ng kwentong ito ay maaaring magdulot ng takot sa mga bata o sa mga taong may mahinang loob. Mangyaring mag-ingat at gumamit ng diskresyon. Ako si Elisa. 38 anyos na ako at may isang anak sa una kong asawa na namayapa dahil sa sakit sa atay. Matagal akong nabuhay ng mag-isa, inuna ang pagpapalaki sa anak at ang pagbangon mula sa trahedya. Kaya naman nang dumating si Ramon sa buhay ko, isang biyudo rin na may dalang sariling anak, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon. Siguro nga, deserve ko ring sumaya. Mabait si Ramon. Marespeto, tahimik at matyaga. Sa loob ng isang taon naming relasyon, ni minsan hindi siya nagtaas ng boses o nagpakita ng kabastusan. Sadyang nakakagaan ng loob ang kanyang presensya. Kaya't nang inalok niya akong magpakasal, hindi na ako nagdalawang isip. Pagkatapos ng aming kasal, lumipat ako sa kanilang probinsya. Isang baryong malapit sa bundok, liblib, tahimik at malayo sa syudad. Ang tipo ng lugar na para bang tumigil ang oras, walang signal, bihirang dumaan ang jeep, at gabi pa lang ay tila patay na ang paligid. Doon ko unang nakilala si Jeric, ang bunsong anak ni Ramon. 8 o 9 na taong gulang siya, ngunit ang presensya niya ay tila hindi pangkaraniwan. Hindi siya gaya ng ibang bata na masayahin at malikot. Tahimik lang siya, parang laging pinagmamasdan ang paligid, o mas tamang sabihing pinagmamasdan ako. Sa unang linggo ko sa bagong bahay, halos hindi ako pinapansin ni Jeric. Hindi siya sumasagot sa mga tanong ko, ni hindi ngumiti o lumapit man lang sa akin. Ang akala ko'y normal lang iyon, baka naninibago pa. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na may kakaiba sa batang ito. Isang gabi, nagising ako sa ingay mula sa sala. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Jeric na nakaupo sa sahig, nakaharap sa madilim na bintana. Hindi siya gumagalaw, pero may naririnig akong mahina niyang bulong na hindi ko maintindihan. Nang lapitan ko siya, bigla siyang tumingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero nanindig ang balahibo ko sa titig niyang iyon. Matagal bago siya tumayo, sa katahimik na bumalik sa kanyang kwarto na parang walang nangyari. Kinabukasan, kinausap ko si Ramon tungkol dito. Normal lang yan kay Jeric. Medyo tahimik talaga yung bata simula pa noong namatay ang nanay niya, sagot ni Ramon. Mahilig lang magmuni-muni yan sa gabi. Tinanggap ko ang paliwanag niya, pero hindi ko maiwasang magduda. Nagsimula na rin akong mapansin ang ilang mga kakaibang bagay sa bahay. Tulad ng mga langgam at insekto na bigla na lang namamatay sa sulok ng sala, kahit malinis naman ang bahay. Isang beses, nakita kong may patay na pusa sa harapan ng bahay, parang sinipsip ang dugo nito, tuyot na tuyot ang katawan. May isa pang gabi na umambo ng bahagya. Habang nagwawalis ako ng veranda kinabukasan, nakita kong may mga yapak ng bata na maihalong putik mula sa gubat papasok sa bahay. Maliliit na yapak. Hindi sa akin at tiyak na hindi kay Ramon. Ang mas nakapagtataka, walang ibang bata sa baryo, kundi si Jeric lang. May mga pagkakataon din na kapag natutulog ako, parang may malamig na hangin na dumadaan sa silid kahit sarado naman ang mga bintana. At may isang beses, na naginip ako na may batang umiiyak sa ilalim ng kama. Nang silipin ko raw ito sa panaginip, may mga kuko ito na mahahaba at matang pula. Nang magising ako, basang-basa ng pawis ang buong katawan ko. Pinilit kong huwag itong isiping seryoso. Marahil bunga lang ito ng pagod at panibagong kapaligiran. Ngunit habang tumatagal, lalo akong nakakaramdam ng matinding kaba. Isang umaga, tinanong ko ang isang tindera sa kanto tungkol sa pamilya ni Ramon. Ay, si Ramon? Mabait na tao yan, pero yung anak niyang si Jeric iba yan, bulong ng matanda. Hindi mo ba nararamdaman? May malamig sa paligid niyo. Napangiti lang ako, pilit na pinagtatakpan ang takot. Ngunit mula noon, lalo kong binantayan ang kilos ni Jeric. Minsan, nahuli ko siyang tila sumisinghot ng amoy ng hilaw na karne na parang gutom na gutom. Isang araw, nakita ko siyang nakatitig sa tiyan ko habang nagluluto.
Nang mahuli ko ang kanyang tingin, umiti siya, unang beses niyang umiti sa akin. Pero hindi ito ngiting inosente, ito'y ngiti ng isang nilalang na may alam na hindi ko alam. Doon nagsimula ang aking pangamba, sino ba talaga si Jeric? At ano ang tunay niyang katauhan? Pagkalipas ng ilang linggo, mas lalong naging tahimik si Jeric. Hindi na lang ito basta pagiging mahiyain o ilag. Pakiramdam ko, palalim ng palalim ang lungkot o misteryong kinikimkim niya, at ang nakakakilabot pa roon, tila ako ang sentro ng kanyang interes. Madalas ko siyang mahuling nakatitig sa akin, habang ako'y naglalaba sa likod ng bahay o habang nagsisimba kami. Hindi niya ako kinakausap pero parati siyang nakamasid. Ang mga mata niya, tila laging nagtatanong o nagmamasid sa isang bagay na siya lang ang nakakaalam. Kapag nahuhuli ko siyang nakatitig, mabilis siyang mag-iiwas ng tingin, ngunit sa sulok ng aking mata, alam kong muli na naman siyang nakatutok. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, bigla kong napansin na wala si Ramon at si Jeric sa loob ng bahay. Tiningnan ko ang paligid, tinawag ang pangalan nilang mag-ama, ngunit tanging katahimikan lang ang bumalot. Lumabas ako para silipin kung nasa likod bahay sila, ngunit may nakita akong bakas ng paa sa putik, maliliit at papunta sa gubat. Kinabahan ako. Madilim na ang paligid at kahit pasanay na akong nasa probinsya, hindi ako komportabling gumagala sa ganoong oras. Maya-maya pa'y dumating si Ramon, may dalang kahoy para sa kalan. Ay, nandito ka na pala, sabi ko, bahagyang nagulat. Nasaan si Jeric? Nauna nang pumasok sa kwarto, sagot niya, parang walang alam. Hindi ko sinabi ang nakita kong mga yapak. Ngunit pagkakita ko kay Jeric sa loob ng bahay, suot niya ang parehong damit, pero ang mga paa niya'y tuyo at malinis, parang hindi man lang lumakad sa putik. Doon ako unang nakaramdam ng tunay na takot. Kinabukasan, pinuntahan ko ang isang kapitbahay, si Aling Marites, isang matandang may reputasyon na mahilig sa tsismis, ngunit matalas ang pakiramdam. Hindi ko siya lubos na kilala, pero naramdaman kong kailangan ko ng kausap. Aling Marites, tanong ko habang bumibili ng itlog sa kanyang tindahan. Napapansin niyo po ba si Jeric? Tahimik po siya lagi, no? Tumingin siya sa akin, sa kayumuko. Hindi ko dapat sinasabi to, pero ang mga mata ng batang iyan parang sa pusa kapag natamaan ng ilaw. Nanlilisik. Nakakatakot. May mga kwento tungkol dyan sa ina niya noon. Taga-bundok. Tahimik din pero noong nabuntis at nanganak, ilang hayop na ang nawala sa baryo. Nanlamig ang batok ko. Baka naman po tsismis lang po yan, nanginginig kong sagot. Ngunit bago ako makaalis, bumulong si Aling Marites, magtago ka ng bawang sa kwarto nyo. At huwag mong hayaang matulog si Jeric nang bukas ang bintana. Nagsimula na akong mapansin ang mga maliliit na pagbabago sa loob ng bahay. Isang gabi, habang naghugas ako ng plato, may narinig akong kaluskos sa bubong. Akala ko'y pusa lang, pero tumagal iyon ng mahigit 5 minuto, paikot-ikot. Nang sumilip ako sa bintana, may aninong mabilis na dumaan. Tumayo ang mga balahibo ko. Kinuha ko ang flashlight at sumilip sa labas, ngunit wala akong nakita. Kinagabihan, ininspeksyon ko ang bubong kinabukasan. Doon ko nakita ang mga bakas ng kuko, hindi ito ordinaryong gasgas. Malalalim, parang may hayop na bumaba sa bubong gamit ang mga kuko nito. Mula noon, palihim na akong nagtago ng bawang sa ilalim ng kama, asin sa bintana, at isang rosaryo sa aking unan. Hindi ako sigurado kung totoo ang mga sabi-sabi, pero ayaw kong isugal ang aking buhay. Isang gabi, habang natutulog si Ramon, nagising ako sa kakaibang tunog, parang ungol o pag-iyak ng isang bata. Tumayo ako, tahimik na lumabas ng kwarto, at sinundan ang ingay. Galing ito sa kusina. Dahan-dahan akong sumilip. At doon ko nakita si Jeric, nakaluhod sa sahig, tila may hawak na bagay. Nang lumapit pa ako, bigla siyang tumingin sa akin. Napaatras ako. Nakita ko ang hawak niya, isang patay na ibon, duguan. Wala siyang reaksyon. Tila hindi siya natatakot o nahihiya. Pinulot niya ito at dahan-dahang inilagay sa isang mangkok. Hindi ko na kinaya. Bumalik ako sa kwarto at pinilit ang sariling matulog. Kinabukasan, tinanong ko si Ramon kung alam ba niyang may ibon na patay sa kusina kagabi. Ha? Wala naman akong nakita, sagot niya. Sinubukan kong hanapin ang mangkok, pero wala ni bakas ng dugo o balahibo. Para bang hindi ito nangyari.
O baka ako lang ang nakakita? Nagsimula akong mawala ng tiwala sa katinuan ko. Pero sa puso ko, alam kong hindi ako nababaliw. Nagdesisyon akong obserbahan si Jeric palalo. Minsan, pag alis ni Ramon para sa trabaho sa baryo, ako lang ang naiiwan sa bahay kasama si Jeric. Isang hapon, nagulat ako nang makita ko siyang nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingala sa araw, pero hindi siya nasisilaw. Nakangiti siya habang nakatitig sa araw. Nang tinawag ko siya, agad siyang tumalikod at naglakad papasok, tahimik, parang wala lang. Mula noon, sinimulan ko nang isulat ang mga napapansin ko sa isang lumang notebook. Bawat kilos ni Jeric, bawat kakaibang tunog, bawat patay na hayop sa paligid. Ayokong masabing paranoid ako, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa paningin ng iba, isa lang siyang tahimik na bata. Pero sa akin, may tinatago si Jeric. At unti-unti, lumalabas na ang kanyang tunay na anyo. Habang tumatagal ang pananatili ko sa baryo, lalo akong nababalot ng takot. Hindi ko na alam kung ang katahimikan ng paligid ay tunay na payapa, o isa lamang itong kasinungalingan na tumatakip sa mga lihim na nagkukubli sa dilim. Ang pakiramdam ko ay parang ako'y nabubuhay sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng normal at ang mundo ng kababalaghan. Isang araw, habang namamalengke ako sa bayan, naisipan kong dumaan sa maliit na karinderya malapit sa palengke. Doon ko muling nakasalubong si Aling Maritz. Nakaupo siya sa gilid, kumakain ng lugaw. Nang makita niya ako, bahagya siyang tumango. Lumapit ako, dala ang kaba sa dibdib ko. Pwede po ba akong makiupo? Tanong ko. Siyempre, iha. Ikaw pala ulit yan, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang bibig. Hindi ko na pinaligoy-ligoy pa. Aling Maritz, may gusto po sana akong itanong tungkol kay Jeric at sa pamilya ni Ramon. Napatingin siya sa akin, parang hindi agad makapagsalita. Saka siya yumuko at bumulong, ano na ba ang napapansin mo sa bata? Hindi ako sumagot agad. Sa halip, naglabas ako ng maliit na notebook na palihim kong sinusulatan. Ibinahagi ko sa kanya ang mga obserbasyon ko, ang mga yapak sa putikan, ang patay na hayop, ang kakaibang titig ni Jeric, at ang insidenteng maihawak siyang dugo ang ibon. Matagal siyang natahimik. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Matagal nang may mga kwento tungkol sa pamilya ng nanay ni Jeric. Bago pa man siya ipinanganak, may mga alingas-ngas na nawala raw ang nanay niya sa loob ng gubat ng 3 araw. Pagbalik niya, buntis na. Wala naman siyang asawa o nobyo noon, pero bigla na lang siyang nagdalang tao. Nanlamig ang mga kamay ko. May nagsasabing ang ama ng bata ay hindi tao, kundi nilalang mula sa gubat, isang nilalang na kumakain ng laman at dugo ng hayop at kung minsan, tao. Aswang, ika nga ng matatanda. Tumingin ako sa paligid. Hindi ko alam kung anong mas matatakot ako, ang malaman ang mga kwento, o ang katotohanang baka totoo ang mga ito. Namatay ang ina ni Jeric ilang buwan matapos itong ipanganak, dagdag ni Aling Maritz. Pero ang bata hindi nagkasakit, hindi umiyak, hindi rin lumaki tulad ng ibang bata. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin tumatanda. Napakagat ako sa labi. Lahat ng ito, tila umaakma sa mga nakita ko. Ang mga yapak, ang gutom ni Jeric sa hilaw na karne, ang titig niya tuwing gabi. Hindi ba't may mga kwento kayong matatanda tungkol sa mga aswang sa gubat? Tanong ko pa. Iha. Marami. Pero isa lang ang totoo, yung sinasabing may pamilyang tagapangalaga ng dilim na nakatira sa paanan ng bundok. Bihira silang makita, pero may kasunduan raw sila sa mga taga-baryo. Huwag silang gagalawin at hindi rin sila gagambalain. Kapag may sumuway, may kapalit. Napatayo ako sa kaba. Ano pong ibig niyo sabihin? Posibleng bahagi si Jeric ng pamilyang iyon? Hindi siya sumagot. Sa halip, may inilabas siyang maliit na supot mula sa kanyang bag, mga pinatuyong dahon, buto at puting sinulid. Ilagay mo to sa ilalim ng kama mo. At to, sabay abot ng pulang tali, isuot mo sa pulsuhan mo tuwing gabi. Huwag kang lalapit sa bintana kapag may naririnig kang naglalakad sa bubong. Kinagabihan, ginawa ko ang lahat ng sinabi ni Aling Maritz. Pinatay ko ang ilaw, isinara ang bintana, at isinabit ang pulang tali sa kamay ko. Hindi ako agad nakatulog. Buong gabi, nakikinig ako sa bawat tunog, bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin. 2:00 na ng madaling araw nang marinig ko ito, ang banayad na tunog ng yapak sa bubong.
parang paunti-unting tumatapak sa bubong ng bahay namin. Pinakiramdaman ko ang bawat hakbang, mabagal, parang sinasadya. Tila nagpaparamdam. Hindi ako kumilos. Tanging mata ko lang ang gumagalaw. Naramdaman kong nanlamig ang paligid kahit sarado ang mga bintana. Sumikip ang dibdib ko. May malamig na hangin ang dumaan sa batok ko. At sa salamin ng bintana, isang anino, maliit, ngunit hindi pangkaraniwang aninong bata. Kinabukasan, walang imik si Jeric habang kumakain ng agahan. Tahimik pa rin siya, ngunit may kakaiba sa aura niya. Hindi ko maipaliwanag, pero tila alam niyang alam ko na. Anong problema? Tanong ni Ramon habang umiinom ng kape. Wala, sagot ko. Pero sa isip ko, hindi na ito basta wala. Isa itong babala. Kinahapunan, lumapit sa akin ang isa pang kapitbahay, si Mang Celso, isang matandang lalaki na kilalang dating albularyo. Hindi siya pala kaibigan, kaya't ikinagulat kong siya mismo ang lumapit sa akin. Ano pong maipaglilingkod ko? Tanong ko, bahagyang kinakabahan. Tungkol sa bata. Kilala ko siya. Kilala ko ang ina niya. Alam kong may kakaiba sa kanya, sabi ni Mang Celso, habang mahigpit ang hawak sa kanyang baston. Kung gusto mong mabuhay pa ng matagal, ihaiwasan mong makatulog na kasama siya sa iisang bahay sa gabi ng kabilugan ng buwan. Mula sa mga kwento ni na Aling Maritz at Mang Celso, mas tumitibay ang kutob ko, may itinatagong malalim na lihim si Jeric. At ang buong baryo tila kasabwat o natatakot na lang makialam. Isa lang ang malinaw, hindi ako pwedeng manahimik. Kailangan kong tuklasin ang katotohanan. At kung totoo mang aswang ang batang iyon, handa ba akong harapin ang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao? Mula nang marinig ko ang mga babala ni na Aling Maritz at Mang Celso, hindi na ako naging kampante sa bahay. Lalo na tuwing sasapit ang gabi, para bang may gumigising sa isang bahagi ng pagkatao ko na dati hindi ko pinapansin, ang likas na instingto ng isang taong nasa panganib. Isang gabi bago ang kabilugan ng buwan, nagkaroon ako ng panaginip. O mas tamang sabihing bangungot. Sa panaginip kong iyon, nasa loob ako ng bahay namin, mag-isa, madilim ang paligid. Tahimik. Walang ingay maliban sa marahang tibok ng puso ko. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan mula sa likod ko. Pagharap ko, nakita ko si Jeric, nakasuot ng puting kamiseta, wala siyang ekspresyon sa mukha. Ngunit ang mga mata niya pula. Muli siyang ngumiti. Pero hindi ngiting inosente. Isa itong ngiti ng isang nilalang na may itinatagong bangis. Alam kong alam mo na, bulong niya. Pagkagising ko, basang-basa ng pawis ang likod ko. Nanginginig ang mga kamay ko at ramdam ko ang bigat ng panaginip sa dibdib ko. Hindi ito basta panaginip lang. Isa itong babala. Mula noon, araw-araw akong tinatamaan ng matitinding ihivu. Lahat ng kilos ni Jeric parang nakita ko na dati. Mula sa paraan ng pag-upo niya sa harap ng bintana, hanggang sa pagkagat niya ng hilaw na manok na niluto ko pa sana. Hindi siya natatakot sa dugo. Minsan, hinuli niyang buhay ang isang daga sa likod ng bahay at dinala ito sa loob. Pinilit ko siyang awatin, pero tinignan lang niya ako at bumulong, bakit? Hindi mo ba gustong malaman kung sino talaga ako? Hindi ko na siya sinagot. Takot. Gimbal. Kalituhan. Dumating ang araw ng kabilugan ng buwan. Isinara ko ang lahat ng bintana. Pinatay ko ang lahat ng ilaw. Si Ramon ay nasa kabilang baryo, may sinamahan daw na kumpere. Naiwan ako kasama si Jeric. Ayaw ko sana, pero hindi ko pwedeng ipakita ang takot ko. Baka lalo akong mapahamak. 8:00 ng gabi. Tahimik lang si Jeric sa isang sulok ng sala, may hawak na papel at lapis. Akala ko'y nagdodrawing siya, pero nang masilip ko, gumuhit siya ng mga hayop, punit-punit, duguan, at may mga mata na pula. Kinilabutan ako. Tinanong ko siya, anong iginuguhit mo, Jeric? Hindi siya sumagot. Tumayo siya, iniwan ang papel sa mesa, saka tumingin sa akin. Hindi mo ba naririnig sila? Tanong niya. Ano nang sinasabi mo? Sila. Sa bubong. Sa ilalim ng lupa. Sa hangin. Tinatawag nila ako, sabay turo sa sarili niyang dibdib. At ngayon, gising na sila. Biglang naputol ang kuryente. Nagdilim ang buong bahay. Narinig ko ang huni ng uwak mula sa labas,
kahit alam kong wala namang ganoon sa baryo. Narinig ko rin ang marahang tunog ng kuko sa bubong. Parang may gumagapang. Bumibilis. Palapit ng palapit. Kinuha ko ang rosaryo ko at mahigpit na hinawakan. Napatingin ako kay Jeric na natili siyang tahimik. Ngunit ang anino niya hindi tumutugma sa katawan niya. Ang anino niya ay mas mahaba, mas matulis at kumikilos ng sarili. Napaatras ako. Tumayo siya at lumapit. Habang naglalakad, sumasabay ang kaluskos sa bubong, sa ilalim ng bahay, sa bawat sulok ng paligid. Para bang hindi lang siya ang naroon. Para bang may kasama siyang mga nilalang mula sa dilim. Hindi na ako makakapagpigil, Anya. Jeric, tumigil ka. Ano bang ginagawa mo? Umiiyak na ako sa takot. Hindi mo ako naiintindihan. Ako ang tagapagmana. Anak ako ng isang nilalang ng kagubatan, anak ako ng dilim. At ngayong kabilugan ng buwan, kailangan kong sundin ang tawag ng dugo. Sa labas ng bahay, may mga kaluskos, sigawan ng mga hayop at tila may humahampas na pakpak sa hangin. Naramdaman ko ang panginginig ng lupa. Bumukas ang pinto kahit isinara ko ito ng mahigpit. Pumasok ang hangin, malamig, may dalang amoy ng bulok na laman. Sa loob ng sala, si Jeric ay dahan-dahang nagbabago, ang mga mata niya ay unti-unting namumula, ang mga ngipin niya ay lumalabas, humahaba, at ang balat niya ay tila kinikilabutan din, lumalalim ang mga ugat, lumalaki ang katawan. Ngunit bago pa siya tuluyang magbago, napasigaw ako sa dasal. Huwag mong hayaang matalo ako, Panginoon. Iligtas mo ako sa anak ng dilim. Bigla siyang napahinto. Para bang may puwersang humarang sa kanya. Napasigaw siya sa sakit, at ang anino niya ay biglang kumalas sa katawan niya at lumipad palabas. Makalipas ang ilang segundo, bumalik ang katahimikan. Si Jeric ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Ang katawan niya ay tila isang ordinaryong batang lalaki na lang. Pawis na pawis. Nanginig ako. Nilapitan ko siya. Buhay siya, pero parang wala sa sarili. Kinabukasan, dinala ko siya sa simbahan, sa pari ng baryo. Ipinaliwanag ko ang lahat. Hindi siya agad naniwala, ngunit nang makita ang mga sugat at kwento ng ilang kapitbahay tungkol sa ingay kagabi, nagsimula siyang maniwala. Hindi mo kasalanan ito, sabi ng pari. Ngunit dapat mong malaman ang batang ito ay may dalawang kaluluwa, isa ng tao, isa ng halimaw. At habang tumatagal, nananalo ang halimaw. Mula noon, mas lalong lumalim ang takot ko. Hindi ko alam kung anong susunod. Pero alam ko na ang katotohanan. Si Jeric ay hindi isang ordinaryong bata. Siya ay bunga ng isang kasunduang hindi ko alam. At kung hindi ako kikilos, baka ako na ang sunod na mawala. Lumipas ang ilang araw matapos ang kabilugan ng buwan, pero hindi pa rin natatahimik ang loob ko. Kahit wala nang kakaibang kilos si Jeric, kahit bumalik na sa dating anyo ang lahat, hindi ko mapigilang maramdaman ang pagkasukol, na para bang may malaking bagyong paparating at wala akong kahit kaunting kanlungan. Si Ramon ay bumalik mula sa kanyang lakad sa kabilang baryo, at agad kong ibinahagi sa kanya ang mga nangyari. Pero gaya ng inaasahan ko, hindi siya naniwala. Bangungot lang yon. Siguro stress ka lang, kaya ganyan ang iniisip mo sa bata, Anya, habang pinapahid ang pawis sa noo. Ramon, nakita ko siya mismo. Nag-iba siya. Yung mga mata niya, yung balat niya. At yung anino niya, hindi sumasabay sa galaw niya, halos pasigaw na ako sa inis. Hindi ko alam kung anong problema mo kay Jeric, malamig niyang sagot. Pero anak ko siya. At kahit anong sabihin mo, hindi siya masama. Hindi ko na pinilit. Pero sa loob-loob ko, alam kong may mas malalim pa akong kailangang tuklasin. At alam kong ang sagot ay nasa iisang lugar lang, ang gubat na pinagmula ng kanyang ina. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay nagtungo ako kay Mang Celso, ang matandang albularyo. Inabutan ko siyang naglalagay ng asin sa paligid ng bahay niya, isang tradisyong panlaban daw sa masasamang nilalang. Mang Celso, kailangan ko pong malaman ang lahat, panimula ko. Tumingin siya sa akin, seryoso ang mukha. Handa ka bang marinig ang totoo? Dahil minsan, ang katotohanan ay mas nakakatakot pa sa katang-isip. Tumango ako. Ang ina ni Jeric, si Amara, hindi taga rito. Isang araw lang siyang lumitaw sa baryo, basang-basa ng ulan, sugatan, parang hinabol ng kung anong nilalang.
Inalagaan siya ng mga tao, pero hindi siya nagsasalita. Hanggang sa isang araw, nakakita siya ng maliit na kubo malapit sa gubat, at doon na siya nanirahan. Wala bang pamilya? Tanong ko. Wala. At tuwing gabi, nawawala siya. Nakikita ng mga tao na pumapasok siya sa gubat, tapos bumabalik ng madaling araw, parang walang nangyari. Hanggang sa isang gabi, may nakakita sa kanya, hubad, balot ng dugo ang katawan, at may kasamang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ito kathang-isip. Naririnig ko ang boses ni Mang Celso, pero para bang bawat salitang binabanggit niya ay binabaon ako sa lalim ng isang bangungot. Nabuntis si Amara. At sabi ng matatanda, hindi tao ang ama. Isa siyang tagapangalaga ng gubat, isang nilalang na itinatago ng kalikasan mula sa paningin ng tao. Sa gabi lang siya lumalabas, at kung sino man ang tumawid sa kanyang teritoryo, hindi na muling makikita. Jeric, bulong ko. Si Jeric ang bunga ng kasunduang iyon. Hindi ko na kinaya ang mga narinig ko. Kinabukasan, nagpasya akong puntahan ang kubo ni Amara sa gilid ng gubat. Ayon kay Mang Celso, nanatiling buo ang kubo kahit matagal na itong iniwan. Parang hindi na agnas o nasira. Para bang may nagmamatsyag at nag-aalaga rito. Dala ang ilang proteksyon, asin, bawang at rosaryo, tumungo ako sa lugar. Madamo, madilim at tahimik ang paligid. Nang makarating ako sa mismong kubo, nanindig ang balahibo ko. Wala ni isang alikabok. Maayos ang lahat. May mga gamit pa ng sanggol. May mga laruan. Sa dulo ng silid, may altar, hindi para sa Diyos, kundi para sa isang nilalang na may mahabang sungay, pulang mata, at pakpak na parang paniki. Sa gilid ng altar ay may mga ukit, parang sinaunang sulat. Pinikturan ko ito at dinala kay Mang Celso. Nang makita niya, napaatras siya. Iyan-iyan ang panatang pangako ng mga alagad ng itim na gabi, bulong niya. Ano po nang ibig sabihin nito, tanong ko. Kapag ipinanganak ang isang anak ng dilim, siya ay may 200, maging alagad ng dilim o punitin ang sumpa sa pamamagitan ng dugo ng ina o ng kapalit nito. Pag-uwi ko, natagpuan ko si Jeric sa silong ng bahay. Nakatingin lang siya sa akin. Tahimik. Mapungay ang mga mata. Galing ka sa bahay ni nanay, ano, tanong niya. Hindi ko alam kung sasagutin ko. Gusto mo bang malaman ang totoo, dagdag pa niya. Tumango ako. Ipinanganak ako sa gabi ng bagyo. Walang sinuman sa baryo ang lumapit sa nanay ko, maliban sa nilalang mula sa gubat. Siya ang tumulong. At siya rin ang nagsabing kukunin niya ako kapag dumating na ang tamang panahon. Bakit ikaw? Ano nang meron sa'yo? Dahil ako ang magiging tagapagdala ng lahi nila. Ako ang huling supling. At ang dugo ko ay makapagbubuhay muli sa mga natutulog na nilalang sa ilalim ng lupa. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Jeric, hindi mo kailangan maging halimaw. Hindi ko pinili to, bulong niya. Pero baka ikaw ang makapagligtas sa akin. O baka ikaw ang kapalit. Nagtama ang aming mga mata. Doon ko naramdaman hindi lamang takot, kundi awa, pagkalito, at isang matinding pangunawa. Ang batang ito ay hindi lang bunga ng dilim. Isa rin siyang biktima ng isang sumpa na hindi niya pinili. Pero paano ko siya ililigtas kung ang mismong dugo niya ay bahagi na ng kadiliman? Ano ang ibig sabihin ng kapalit? Ako ba ang kailangang ialay? O may iba pang paraan upang putulin ang sumpa? At sa paparating na susunod na kabilugan ng buwan, kailangang may mangyari. Kailangang may tumapos. Bago pa tuluyang magising ang nilalang na ama ni Jeric. Ang mga araw ay lumilipas na parang bawat oras ay may nagbabantang panganib. Si Jeric ay muling naging tahimik, pero ang titig niya, hindi na tulad ng dati. Parang may mabigat siyang iniinda. Minsan ay bigla siyang natitigilan at tumitingala sa langit, wari may naririnig na tinig mula sa malayo. Tinig na ako lang ang hindi naririnig. Nagsimula akong magkaroon ng panibagong panaginip. Sa panaginip ko, nakatayo ako sa gitna ng kagubatan. Sa paligid ko ay mga matang pula, lumulutang sa dilim. Sa harap ko, isang dambuhalang nilalang na may katawan ng tao, pero ulo ng hayop, may mahahabang sungay, makakapal na kaliskis sa braso, at boses na parang isang bulong mula sa kailaliman ng lupa. Piliin mo, babae.
Ang kanyang kaligtasan o ang kapalit mong kaluluwa. Pagkagising ko, nanginginig ang buong katawan ko. Sa mismong araw ding iyon, bumalik ako kay Mang Celso dala ang larawan ng ukit sa altar ng ina ni Jeric. Bumuntong hininga siya bago magsalita. May kwento ang matatanda. Isang lahi ng mga nilalang sa gubat, hindi aswang, hindi lamang multo, mga ant ng hiwaga. Sila'y tagapangalaga ng sinaunang kaalaman. Ngunit nang magsimulang magbago ang mundo, itinakwil sila ng kalikasan. Ang huli sa kanila ay pinagbawalang manganak. Pero naghimagsik ang isa. Umalis sa kanilang daigdig at nakihalubilo sa tao. Siya ang ama ni Jeric, tanong ko. Tumango si Mang Celso. At ayon sa sinaunang panata, ang supling nila ay pwedeng punitin ang sumpa, kung maisasagawa ang tinatawag na ritual ng kaligtasan, bago ang ikatlong kabilugan ng buwan mula sa kanyang pagbabago. Nanginig ang katawan ko. 2 linggo na lang ang natitira. Ibig sabihin, may natitira na lang akong ilang araw para sagipin si Jeric. Paano ginagawa ang ritual? Kinuha ni Mang Celso ang isang lumang aklat. Pinakita niya ang pahina na may larawan ng bata at babae, magkahawak kamay sa gitna ng apoy, habang may tila multo ng isang nilalang na umaaligid. Kailangan ng 3 bagay, ang dugo ng kusang loob, ang boses ng kabutihan, at ang tanda ng pagputol ng sumpa. Ipinaliwanag niya, dugo ng kusang loob, dugo na mula sa isang taong handang ialay ang sarili, hindi para mamatay, kundi upang ipakita ang dalisay na sakripisyo. Boses ng kabutihan, dasal mula sa taong pinakamalapit sa bata. Isang panalangin na hindi makasarili, kundi mula sa puso, handang patawarin ang lahat. Tanda ng pagputol ng sumpa, isang bagay mula sa ina o ama ng bata, na ituturing na sakripisyo upang tapusin ang koneksyon ng dugo sa dilim. Nasaan ako makakahanap ng tanda mula sa ina ni Jeric? Patay na siya. Hindi mo kailangang hanapin siya. Bumalik ka sa kubo. Hanapin mo ang kanyang buhok, o balat, o kahit anong iniwang bakas ng kanyang laman. Doon ka magsimula. Gabi na nang bumalik ako sa kubo ni Amara. Dala ko ang sulo, asin, at isang pirasong itim na tela na binigay ni Mang Celso, pananggalang sa anino. Pagpasok ko sa kubo, muling nanumbalik ang kakaibang lamig sa hangin. Dumiretso ako sa altar, at tinanggal ang mga lumang dahon sa likod nito. Sa ilalim, may kahong-kahoy. Nang buksan ko, nakita ko ang isang munting supot na may buhok, at isang liham na tila para sa anak. Jeric, anak ko. Patawarin mo ako kung kailanman ay hindi kita nagabayan. Pinili kong tanggapin ang sumpa para mabuhay ka, pero sana ay makahanap ka ng ilaw sa isang taong may pusong higit sa akin. Huwag mong hayaang talunin ka ng kadiliman. Dahil sa kabila ng lahat, tao pa rin ang puso mo. Umiyak ako. Buo na ang loob ko. Ako ang magtatapos sa sumpa. Kinabukasan, sinimulan na namin ni Mang Celso ang paghahanda. Ako ang pipiliing tagapagdala ng idugo ng kusang loob. Ako rin ang magdarasal ng boses ng kabutihan, sapagkat ako na lang ang taong tunay na may malasakit kay Jeric. At ang buhok ni Amara, iyon na ang itanda ng pagputol. Ang ritual ay kailangang isagawa sa gitna ng gubat. Sa mismong lugar kung saan unang binuo ang sumpa. At kailangang naroroon si Jeric sa sarili niyang kusang loob. Hindi naging madali ang kumbinsihin siya. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya. Dahil mahalaga ka sa akin. At naniniwala akong hindi ka halimaw, Jeric. Tinitigan niya ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumulo ang luha sa mata niya. Gusto ko nang maging normal. Gusto kong maging bata. Niyakap ko siya. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sinasabi ni Mang Celso, pag-ibig ang tanging bagay na makakatalo sa kadiliman. Dumating ang araw ng ritual. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng puno ng balete, inilatag namin ang bilog na asin. Sa gitna nito, si Jeric. Sa paligid, ako at si Mang Celso. Inialay ko ang ilang patak ng dugo sa lupa. Nagdasal ako, buo sa loob, mula sa puso, Panginoon, kunin mo ang aking takot, kapalit ng kalayaan ng batang ito. Sa bawat sugat na tinanggap niya, ako'y humihiling ng paghilom. Sa liwanag mo, itakwil mo ang dilim. Sa ngalan ng pag-ibig, pawiin mo ang sumpa. Itinaas ni Mang Celso ang buhok ni Amara, sa kasinunog sa gitna ng apoy. Umihip ang malakas na hangin. Nagdilim ang paligid.
At mula sa likuran ng kagubatan, narinig naming muli ang ungol ng nilalang. Biglang nabulag si Jeric sa liwanag. Napasigaw siya, pero hindi sa sakit, kundi para bang may tinatanggal sa kanya. Nagsimulang lumabas mula sa katawan niya ang itim na usok, at sa hangin, lumutang ang hugis ng kanyang ama, ang nilalang na may pulang mata. Hindi pa tapos ang lahat, bulong nito, bago tuluyang naglaho. Pagbagsak ng usok, nawalan ng malay si Jeric. Patakbo ko siyang nilapitan. Pero sa oras na iyon, alam kong tapos na ang ritual. Pagmulat niya kinabukasan, para siyang isang normal na bata. Walang bakas ng itim sa katawan. Wala nang pulang mata. Wala nang mga aninong gumagalaw sa paligid niya. At sa wakas, nakangiti siya, tunay, dalisay, tao. Makalipas ang 3 araw mula nang maisagawa ang ritual ng kaligtasan, unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. Si Jeric ay masayahin na muli. Nakikipaglaro na siya sa ibang bata sa barangay, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang bagay na noon ko lang lubos na naramdaman simula nang dumating siya sa buhay ko, katahimikan. Ngunit hindi rin nagtagal ang kapayapaang iyon. Isang hating gabi, nagising ako sa isang panaginip na tila mas totoo pa kaysa sa realidad. Nakita ko si Jeric na nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingala sa langit habang binabalot siya ng makapal na itim na ulap. Sa kanyang likuran, unti-unting nabubuo ang anino ng nilalang, ang kanyang ama. Nagising akong basang-basa ng pawis. Nang silipin ko si Jeric sa silid niya, wala siya roon. Agad akong tumakbo palabas, at sa bakuran, nakita ko siya, eksaktong tulad sa panaginip. Nakatayo, walang malay, nakapikit, at para bang may kung anong humihigop sa lakas niya. Jeric, sigaw ko. Bigla siyang napatingin sa akin, pero hindi iyon ang mga mata ng batang kilala ko. Pula na naman ito. At ang tinig niya, hindi na boses ng bata. Binalik mo ang liwanag sa kanya. Pero hindi mo maitatanggi ang dugo na nananalaytay sa kanya. Sa isang iglap, hinimatay si Jeric. Tumakbo ako't sinalo siya. Nang hawakan ko ang katawan niya, napaso ako. Mainit, parang naglalagablab sa loob ang laman niya. Kinabukasan, dinala ko agad si Jeric kay Mang Celso. Tiningnan niya ito, pinagmasdan at saka napailing. Hindi sapat ang ritual. Naputol ang koneksyon niya sa ina, ngunit ang ugat ng kadiliman ay hindi pa ganap na napuputol. Ang ama niya buhay pa. Paano siya nabuhay? Akala ko nawala na siya, tanong ko. Hindi siya namatay, nagkubli lang. Naghintay. At ngayon, habang humihina ang lakas ni Jeric, unti-unti siyang bumabalik upang sakupin muli ang katawan ng bata. Napaupo ako. Hindi ko alam kung paano ko pa maililigtas si Jeric. May isa pang paraan, ani Mang Celso. Ngunit ito'y mas mapanganib. Isa itong pagsubok, hindi para sa bata, kundi para sa iyo. Nag-angat ako ng tingin. Anong klaseng pagsubok? Ang tulay ng apoy at itim na liwanag. Isang panloob na paglalakbay sa loob ng kaluluwa ng bata, kung saan haharapin mo ang tunay na anyo ng ama niya. Isang uri ng espiritual na pakikidigma. Hindi ako agad nakasagot. Kapag natalo ka sa loob, hindi lang ang kaluluwa ni Jeric ang mawawala, pati ikaw ay mababaon sa kailaliman. Magiging bahagi ka na ng kadiliman. 2 gabi akong hindi nakatulog. Pinag-isipan ko ng mabuti kung kakayanin ko ang ganitong klase ng laban. Hindi ito laban ng katawan kundi ng loob. Ngunit tuwing titingnan ko si Jeric, na para bang tulog ngunit pinahihirapan, bumabalik ang determinasyon sa puso ko. Gagawin ko ito. Sapagkat ako lang ang may kakayahang lumaban para sa kanya. Gabi ng pagsubok. Sa gitna ng kubo ni Mang Celso, inilatag niya ang mga sangkap para sa espiritual na paglalakbay, abo ng dahon ng gabon, langis mula sa niyog na binendisyunan, at itim na kandila mula sa sinaunang alay. Ipinatong niya ang kamay sa aking ulo at sinimulan ang dasal. Sa pangalan ng liwanag, sa harap ng kadiliman, pumasok nawa siya sa loob ng diwa ng batang ito upang muling buuin ang kanyang kaluluwa. Protektahan nawa siya ng liwanag. Unti-unting nagdilim ang aking paningin. Ang tunog sa paligid ay tila lumulubog sa isang malalim na balon. Hanggang sa bigla na lang akong tumayo sa gitna ng isang madamong lugar, hindi na ito ang kubo. Ito na ang panloob na mundo ni Jeric. Sa harap ko, nakita ko si Jeric, nakagapos sa isang puno ng uling, umiiyak, tila walang malay. Sa paligid niya,
mga aninong gumagapang, umiikot, at unti-unting bumabalot sa katawan niya. At sa pinakaulap ng langit, bumababa ang isang dambuhalang nilalang, ang ama ni Jeric. Binalikan ko ang anak ko, anito, habang ang tinig ay kumakalabog sa paligid. At kukunin ko rin ang kaluluwa mo bilang kapalit. Hindi, sigaw ko. Hindi mo siya pag-aari. Hindi mo siya anak kung sisirain mo ang kinabukasan niya. Lumitaw sa kamay ko ang isang liwanag, tila punyal na gawa sa purong apoy. Kung kailangan kitang labanan, lalaban ako. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ako na ang magiging pader ng liwanag. Naglaban kami. Bawat salpok ng anino at apoy ay parang lindol sa kalangitan ng mundo ni Jeric. Ang nilalang ay malakas, puno ng galit, at sinubukang pasukin ang isipan ko, ipakita ang mga kahinaan ko, ang mga alaala ng sakit at takot. Pero pinanghawakan ko ang isang bagay, ang ngiti ni Jeric, ang panahong una siyang umiti sa akin, ang mga pagkakataong sinasabi niya, "Salamat po." At doon ko hinugot ang huling lakas. Itinulak ko ang punyal ng apoy sa puso ng nilalang. Isang malakas na sigaw ang narinig. Ang langit ay nagliwanag at ang buong paligid ay sumabog sa liwanag. Pagdilat ko, naroon na ako sa kubo ni Mang Celso. Hingal na hingal ako. Nanginginig ang katawan. Paglingon ko, si Jeric nakadilat na. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na wala ng bakas ng kadiliman sa loob niya. Nasaan siya? Tanong ko. Wala na, sagot ni Mang Celso. Hindi lang siya natalo. Siya inawasak. Sapagkat ang nilalang na iyon ay hindi tumatagal sa harap ng tunay at dalisay na pagmamahal. Ngunit bago kami umalis, hinarap ako ni Mang Celso. Ngayon, ikaw ang may bitbit ng tanda, Anya. Ikaw ang nagsilbing liwanag sa mundong iyon. At habang buhay, ikaw ay magiging tagapangalaga ng batang ito, hindi lang laban sa dilim, kundi laban sa kaparehong kapalaran. Tumango ako. Handa na ako. Ngunit bago tuluyang matapos ang lahat, isang hula ang iniwan ni Mang Celso, kapag ang buwan ay muling naging pula, at ang lupa'y dumanak ng hindi inosenteng dugo ang lahing ant ng hiwaga ay babalik. At ang mga tagapagdala ng liwanag ay kailangang pumili, buhay o liwanag, kaluluwa o dangal. May paparating pa. At kahit ligtas na si Jeric ngayon, alam kong hindi pa ito ang wakas. Ito'y katahimikan bago ang tunay na unos. Makalipas ang ilang buwan, mistulang bumalik sa normal ang lahat. Si Jeric ay masiglang nag-aaral, nakikipaglaro sa mga kaibigan, at sa wakas, natutong tumawa ng hindi maihalong takot. Ako naman, patuloy na binabantayan siya, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang tagapag-ingat, isang saksi sa kwento ng kanyang pagkabuo bilang tao. Pero kahit paanong pakunwari ng kapayapaan, ramdam ko na may malapit ng sumambulat. At dumating ang araw na kinatatakutan ko. Pulang buwan. Sa kalendaryong sinundan ni Mang Celso, ito ang tinatawag na pagbabalik ng luma, isang gabi kada 100 taon kung saan ang pader sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng dilim ay numinipis. Gabi iyon ng kasiyahan sa baryo, may pista. May sayawan, may kainan at may paligsahan ng mga lutuin. Ngunit habang abala ang lahat, napatingala ako sa langit. Ang buwan hindi lang basta pula, kulay dugo ito. At sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw. Sigawan. Takbuhan. Kalampagan ng mga bagay. Pagtahol ng aso. Iyak ng mga bata. Tumakbo ako papunta sa bahay, kung saan naiwan si Jeric. Ngunit laking gulat ko nang buksan ko ang pintuan, wala siya sa loob. Jeric, sigaw ko habang sumisilip sa paligid. Dumaan ako sa bahay ni Aling Rosa, kay Kapitan, at sa palengke, ngunit wala. Hanggang sa marinig ko ang bulong ni Mang Celso mula sa aking likuran. Nagsimula na. Nilingon ko siya, nanginginig sa galit at takot. Akala ko ba tapos na? Akala ko na iligtas na natin si Jeric. Ang ama niya ay nawasak. Pero ang dugo sa lahi niya iyon ang hinahanap ng mga mas matandang nilalang. Si Jeric ay susi. Sa kanyang katawan, maaaring bumukas muli ang daanan. Ayon kay Mang Celso, si Jeric ay dinala sa sinaunang gubat ng Banahaw, isang lugar na hindi basta nakikita ng mata, kundi naaabot lamang ng sinumang may koneksyon sa pagitan ng dalawang daigdig. Naglakad kami sa ilalim ng ulan, habang ang daan ay unti-unting nagbabago, ang mga puno ay nagiging mas malalaki, ang mga ugat ay parang gumagapang, at ang lupa'y basang-basa ng hindi ulan,
kundi parang malapot na likido ng itim na enerhiya. Hanggang sa marating namin ang isang guwang, isang altar ng buto. Doon, nakita namin si Jeric. Nakalutang siya sa ere, nakapikit, habang sa ilalim niya ay may umiikot na mga aninong hugis mata at kalansay. Sa gitna ng altar, naroon ang tatlong nilalang, ang mga matandang alagad ng kadiliman, mas matanda, mas makapangyarihan, at mas tuso kaysa sa ama ni Jeric. Kailangan lang namin ang huling paslit ng lahi. Sa kanyang katawan, mabubuksan muli ang pintuan. At lahat ng inilibing sa dilim ay muling babangon. Sumigaw ako. Hindi niya siya makukuha. At doon ko naunawaan, ako ang huling hadlang. Hindi sapat ang dasal, hindi sapat ang ritual, ito ay isang alay. Tumitig sa akin si Mang Celso, at sa kanyang mga mata, alam ko na ang kailangan kong gawin. Isang buhay kapalit ng isa. Isang liwanag kapalit ng isang kaluluwa. Lumapit ako sa altar. Ang mga anino ay sinubukang lumapit, ngunit hindi sila makalapit sa akin. Ang apoy ng aking damdamin ay naging sandata. Hawak ko ang isang lumang agimat na iniabot ni Mang Celso, isang susing gawa sa pinatuyong dugo ng mga nilabanang nilalang. Itinusok ko ang agimat sa gitna ng altar, at sa gitna ng lahat ng ingay, sumigaw ako ng buong lakas, sa pangalan ng pag-ibig, isinusumpa ko ang pagbalik. Hindi si Jeric ang susi, ako. Nagliwanag ang paligid. Ang katawan ko ay unti-unting tinangay ng liwanag. Ramdam ko ang hapdi, ang bigat, ang biglang pagputol sa mga hibla ng aking damdamin. Ngunit ramdam ko rin ang kalayaan ni Jeric, ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa at huminga siya. Sumigaw ang mga nilalang. Nagsimulang magliyab ang altar. Ang buong guwang ay nayanig. Isa-isang nawala ang mga anino. Isa-isang nawasak ang mga nilalang. At sa huling sandali, nakita ko si Jeric, gising na, ligtas, umiiyak. Pagmulat ko, nasa loob ako ng isang silid. Puting-puti ang paligid. Katahimikan. Kakaibang liwanag. Isang tinig ang bumulong, pinili mong magsakripisyo, ngunit hindi lahat ng sakripisyo ay kamatayan. Sa dalisay mong hangarin, bibigyan ka namin ng isa pang pagkakataon. Pagdilat kong muli, naroon ako sa harap ng simbahan ng aming baryo. Umaga. Tahimik. Sa tabi ko, naroon si Jeric. Nakaakbay. Buhay. Umiti siya sa akin. Atin ka pa rin, hindi ka ba nawala? Tanong niya. Umiti ako. Siguro, pero pinili kong bumalik. Para sa iyo. Sa harap ng simbahan, naroon si Mang Celso. Umiti rin siya at saka naglakad palayo. Walang salita. Walang paalam. At sa wakas, natapos ang lahat. Pero alam kong habang may dilim sa mundo, mananatili akong gising. Dahil ang tunay na laban ay hindi lang sa nilalang na aswang, o sa angk ng hiwaga, kundi sa bawat tao na pinipiling manatiling tao sa kabila ng lahat ng tukso at kadiliman. Epilogo, mula noon, si Jeric ay lumaki sa simpleng buhay, malayo sa hiwaga at halimaw. Ngunit bawat taon, tuwing pulang buwan, nagsisindi kami ng kandila sa bakuran. Hindi para sa takot, kundi bilang paalala, ang liwanag, gaano man kaliit, ay sapat na upang manaig sa pinakamalalim na dilim. 15.